Ang pagsibol ng Imperyong Romano. Sa panahong sumisibol ang sibilisasyong Griego, isang maliit at natatanging estado sa gitna ng Italya ang Roma. Bagamat maliit, hindi ito nagtagal bilang isang lungsod-estado. Sa pagsapit ng 200 AD, halos lahat ng mga lupaing nakapaligid sa karagatang Mediterranean ay kanyang nasakop, na itatag ang isang malawak na Imperyong Romano. Ang mga lupaing nasakop at napasailalim sa kapangyarihan ng mga Romano ay nakinabang ng lubos. Kaakibat ng naging pagsakop ay ang kapangyarihan, kaunlaran at kaayusan. Lumaganap ng husto ang kulturang Romano sa mga lupaing ito. Subalit walang imperyo na nanatili habang buhay. Matapos ang mahabang panahon ng pamamayagpag, bumagsak din ang imperyo noong 476 AD. Ang kahusayan ng mga Griego ay nakita sa pamumulaklak ng sining at agham. Samantala, ang mga Romano ay mas praktikal na mga tao. Nanguna sila sa batas at pamahalaan at naging mahuhusay din silang inhinyero. Mula sa Imperyong Romano, kinilala ang relihiyong Kristyanismo. Sa katunayan, hanggang sa kasalukuyan, ang Roma pa rin ang sentro ng pananampalatayang Kristiyano sa buong daigdig. Sa module na ito, matutunghayan mo ang pinagdaanang sibilisasyon ng Roma at ang mga impluwensya ng sibilisasyong ito sa kultura, relihiyon at politika ng iba't ibang bansa sa daigdig. May 5 araling inihanda para sa iyo sa module na ito. Unang aralin, Sinaunang Roma. Ikalawang aralin, Pagpapalawak ng Imperyong Romano. Ikatlong aralin, ang krisis sa Republika. Ikaapat na aralin, ang pamumuhay sa Imperyong Romano. At ikalimang aralin, ang pagbagsak ng Imperyong Romano at ang paglaganap ng Kristyanismo. Pagkatapos mong mapag-aralan ang module, inaasahang magagawa mo ang mga sumusunod. Una, mailalarawan ang sibilisasyon ng sinaunang Roma. Pangalawa, matatalakay ang mga pangyayaring nagbigay daan sa paglawak ng Imperyong Romano. Pangatlo, masusuri ang mga naging krisis sa Republikang Romano. Pang-apat, mailalarawan ang Imperyong Romano at ang mga namuno dito. Panglima, maibibigay ang mga kadahilanan ng pagbagsak ng Imperyong Romano. Pang-anim, may papaliwanag kung paanong lumaganap ang Kristyanismo sa lupain ng mga Romano. At pang-7, mapahahalagahan ang naiambag ng Imperyong Romano sa daigdig. Handa ka na ba? Subukan mong sagutin ang mga sumusunod na tanong. Huwag kang mangamba sa pagsagot. May mga tulong sa pag-aaral na inihanda para sa iyo. Unang aralin, Sinaunang Roma. Ang sibilisasyong Romano ay nagsimula sa makitid at hugis-botang tangway ng Italya. Tulad ng Gresya, ang Roma ay napapaligiran rin ng karagatang Mediterranean. Bagamat mas mainam ang lokasyon nito sapagkat ito ay nasa gitna ng Italya. Ang Italya naman ay nasa gitna rin ng Mediterranean. Dahil dito, naging sentro ng kalakalan
Samantala, ang pag-aangkat at pagpapasok ng mga produkto ay hindi naging madali dahilan sa limitado nitong daungan. Ito ang dahilan kung bakit ang mga sasakyang panlupa ang pangunahing gamit sa paglalakbay at kalakalan. Ang pangyayaring ito ay nakatulong upang magkaisa at magkalapit ang iba't ibang rehiyon ng Italya. Di nagtagal, ang mga nagkakaisang rehiyon ay napailalim sa iisang pamahalaan. Ilang libong taon mula 2000 to 1000 BC, ang Italia ay sinakop ng mga Indo-European na sinasabing may kaugnayan sa mga Mycenaean ng Gresya. Ang mga mananakop na ito ay nagtayo ng mga pamayanan at nagsaka ng mga lupang sakahan. Isa sa mga pangkat ng Indo-European ay tinawag na mga Latin, sapagkat sila ay nagtayo ng mga pamayanan sa kapatagan ng Latium. Sila ang naging ninuno ng mga Romano. Pagkatapos ng ilang daang taon, iba pang pangkat ng tao ang dumating sa Italya. May mga tao mula sa Asya Minor ang nagtayo ng pamayanan sa hilaga ng mga pamayanan ng mga Latin. Sila ang mga Etruscan. Samantala, ang mga Griego ay nagtayo din ng kanilang pamayanan sa katimugan ng Italya at sa dulong bahagi ng isla ng Sicily. Ang mga Etruscan at Griego ay nagkaroon ng malapit na ugnayang pangkalakalan at nagbigay daan upang maipamana nila ang kanilang kultura sa mga Latin. Malaki ang naging impluensya ng kulturang Griego sa pamumuhay ng mga Latin. Maging ang sining nila ay makakakitaan ng impluensyang Griego. Pag-usbong ng Republikang Romano. Pagsapit ng 800 BC, maraming pamayanan ng mga Latin sa gitnang bahagi ng Italya ang nagsama-sama sa isang pamayanan na tinawag na Roma. Nakontrol ng mga Romano ang ilog ng Tibes na ruta ng kalakalan mula hilaga hanggang timog ng tangway ng Italya. Ang mga Etruscans sa pamumuno ng pamilyang tinatawag na Tarquins ay nagtatag ng monarkiya sa Roma. Ginawa nilang pinakamayaman at pinakamalaking lungsod-estado ng Italya ang Roma. Sa gitna ng lungsod ay itinayo ang forum o pamilihan. Bagamat maraming natutunan mula sa mga Etruscans ang mga Romano, dumating din ang panahon na ninais nilang lumaya, kaya't noong 509 BC itinaboy nila ang Turkins at itinatag ang isang republika. Isang uri ng pamahalaan kung saan ang pinuno ay inihahalal ng mga mamamayan. Ang mga plebeian at patrician. Di tulad ng Athens na isang demokratiko, sa Republikang Romano, ang namuno ay mga aristokrata. Lahat sila ay nagmula sa mga mayayamang may-ari ng mga lupa na tinatawag na patrician. Bagamat 10% lamang ng kabuuang populasyon ang mga patrician, nasa kamay nila ang halos lahat ng pangunahing posisyon sa pamahalaan at nagtamasa sila ng mas maraming karapatan. Karamihan naman sa mga Romano ay mga plebeians. Sila ay ang karaniwang tao na nagmula sa mayamang o sa mamamayan. Negosyante, artisano, magsasaka, hanggang sa mga manggagawa. Bilang mamamayan, sila ay nagbabayad ng buwis at naglilingkod sa sandahan. Ngunit hindi kapantay ng mga tinatamasang karapatan ng mga patrician ang kanilang tinatamasang karapatan. Ang pamamahala ng republika. Ayos na takbo ng pamahalaan ang pamahalaang Romano. May tagapagpaganap, executive, tagapagbatas, legislative. May 2 patrician na tumatayong tagapagpaganap. Sila ang nangangasiwa sa pamahalaan at sa hukbong sandatahan. Sila ay inihalal sa tungkulin at may terminong isang
upang makapaglingkod. Sa mga kamay nila nakasalalay ang kapangyarihan ng buong Roma. Maaari rin nilang i-veto o di tanggapin ang desisyon ng bawat isa. Kinakailangang magkasundo sila sa mga pangunahin at kritikal na desisyon. Sa panahon ng krisis, maaari silang pumili ng diktador mula sa mga pinagtiwalaang opisyal ng pamahalaan. May 6 na buwan lamang na termino ang mga diktador o hanggang di natatapos ang krisis. Sa ganitong pamamaraan, napipigil ang ganap na kapangyarihan ng mga diktador at napangangalagaan ang demokrasya. Ang tagapagbatas ay bumubuo ng 300 kinatawan, 300 na kinatawan. Ang pinakamakapangyarihan ay ang Senado. Ang 300 kinatawan ay mula sa mga patrician. Sila ay inihalal at may terminong panghabang buhay. Tinatawag silang senador. Ang pangunahing gawain nila ay ang magbigay ng payo sa konsul, maghain ng batas at magtalakay ng mga patakarang panlabas. Hindi lahat ay sumang-ayon sa ganitong pamamahala. Noong 471 BC, ang mga plebeians ay nagdesisyon na hindi na sila maglilingkod sa hukbong sandatahan ng Roma. Bagkus ay magtatatag ng sarili nilang lungsod-estado. Ito ay upang maiwasan ang digmaang sibil at mapanatili ang kapayapaan. Sumang-ayon ang mga patrician sa ilang nais ng mga plebeian. Isa na rito ay ang karapatang pumili ng 10 pinuno nila sa kanilang hanay na tatawaging tribunes, na siyang magsusulong ng kanilang interes sa pamahalaan. Ang mga tribunes ay maaaring magveto ng anumang desisyon ng konsul o ng iba pang namumuno. Dahilan sa karapatang magveto, napangalagaan ng mga plebeian ang kanilang sariling interes laban sa mga patrician. Nagkaroon din ng mga plebeian ng kanilang sariling asembleya na kinilala bilang Assembly of Tribes. Pagsapit ng 287 BC, isa na itong pangunahing tagapagbatas sa Roma. Sa simula ng Republika, ang mga batas ng Roma ay di nakasulat. Ang mga patrician ang may kontrol sa batas at ipinaalam lamang ito sa mga plebeians. Pagsapit ng 451 BC, pinagbigyan ng mga patrician ang kanilang hiling. Ang mga batas ng Roma ay inukit sa mga tabletang tanso at inilagay sa forum upang mabasa ng lahat. Ito ay tinawag na 12 Tables, na siyang naging batayan ng iba pang batas sa Roma noong mga sumunod na panahon. Kasabay nito, bumuti rin ang katayuan ng mga plebeian. Pinayagan na silang makapag-asawa ng patrician at maglingkod sa mga pampublikong tanggapan. Pagsapit ng 287 BC, pantay na ang karapatang tinatamasa ng mga patrician at plebeian. Ngunit hindi may pagkakaila na ang kapangyarihang politikal ay nasa kamay pa rin ng mga patrician at ilang mayayamang plebeian. Patunay ito na ang Republika at ang Senado ay nasa kapangyarihan pa rin ng iilang mamamayan. Para sa ikalawang gawain, pagpapalalim ng kaalaman, magtala at paghambingin mo ang mga tungkulin at karapatan ng mga patrician at plebeian. May magkakatulad ba silang tungkulin? Kung mayroon, ilagay ito sa tamang lugar sa Venn diagram. Tandaan mo, una, noong 509 BC, pinabagsak ng mga Romano ang kapangyarihan ng monarkiyang Etruscan at sila ay nagtatag ng isang republika. Ikalawa, pagsapit ng 471 BC, ang mga plebeian o mga karaniwang mamamayan ay nag-alsa laban sa mga patrician upang mapabuti ang kanilang katayuan. At noong 287 BC, may pantay na karapatan na ang mga plebeian at patrician. At ikatlo,
Pagkakatatandaan mo, mula sa Republikang Romano nagsimula ang pagkakaroon ng mga formal na sangay ng pamahalaan gaya ng tagapagpaganap, tagapagbatas, at nanggaling sa pamahalaang Romano noong panahong ito ang mga konsepto ng republika at senador na sinunod pa maging sa kasalukuyang panahon. Para naman sa ikatlong gawain, sa ating kasalukuyang panahon may mga senador ba na may tuturing na patrician o plebeian? Magtala ng mga katangian ng mga senador na patrician at mga senador na plebeian base sa iyong nababasa o naoobserbahan sa Senado ng Pilipinas. Gamitin mo ang talahan na yan sa pagbuo ng iyong sagot. Ang susunod mong gawain, kung ikaw ay boboto sa halalan para sa pagkasenador, kaninong katangian ang pagbabatayan mo, sa patrician o plebeian? Aralin 2 or ikalawang aralin. Pagpapalawak ng Imperyong Romano. Habang patuloy na nagnanais ang mga plebeian na mas malaking kapangyarihan sa loob ng republika, ang Roma ay patuloy na nagpalawak ng kanyang nasasakupan. Pagsapit ng 265 BC, nasa ilalim na ng kapangyarihan ng Roma ang kabuuan ng tangway ng Italya. Matutunghayan mo sa araling ito kung paano napalawak ng Roma ang kanilang imperyo. Iginalang ng mga Romano ang mga lupaing kanilang nasakop. Nakipagkaibigan sila sa mga mamamayan nito. Hinayaan nilang manatili ang kanilang kultura at tradisyon, maging ang kani-kanilang mga batas. Ang tanging hiniling nila ay suportahan sila ng mga ito sa pamamagitan ng pagbubuwis at pagiging matapat na kaalyado ng Roma. Bilang kapalit, sila naman ay may proteksyon sa sandatahang lakas ng Roma. May ilang ding mga mamamayan ng lupaing nasakop ang naging mamamayan ng Roma. Ilan lamang yun sa mga kaalamang ihahatid sa iyo sa araling ito. Matapos ang araling ito, inaasahan na iyong una mapapatunayan na ang malakas na hukbong sandatahan ang pinakamalaking salik sa pagiging matagumpay ng Roma. Ikalawa, mailalarawan ang mga kaganapan sa una at ikalawang digmaang Punic. At ikatlo, maipapaliwanag ang naging epekto ng tagumpay ng Roma sa silangan at sa Asya. Unang gawain, pag-isipan mo. Ituro sa mapa ang Carthage. Bakit mahalaga sa mga Romano na masakop ito? Ang hukbong sandatahan ng Roma. Dahilan sa ang mga mamamayang Romano at ang mga plebeian ay may boses sa pamahalaan, tapat sila rito. Ang mga matitipunong magsasaka ay mahuhusay na sundalo. Kaya nilang magmartsa ng 30 milya araw-araw at daladala ang 60 na libra ng mga armas at iba pang supply pandigma. Ang malakas na hukbong sandatahan ng Roma ang pangunahing dahilan ng pananagumpay nito sa Italya. Ang pagiging malakas ng sandatahan ay bunga ng pagkakaorganisa nito. Ang pangunahing unit ay legions na binubuo ng mula 3,000 hanggang 6,000 sundalo na tinatawag na legionnaires. Sa pamamagitan ng mga legions, ang sandatahan ay mas malakas at mas mabilis makipaglaban kumpara sa mga Griego kung saan ang mga phalanx ay kumikilos paurong lamang at pasulong. Ang mga phalanx ng Romano ay mas magaling kumilos maging pakaliwa o pakanan sa mga labanan. Ang taktikang ito at ang labis na katapatan sa Roma ang pangunahing mga dahilan ng kanilang tagumpay. Sa loob ng isang siglo,
May ilan ding labanan na sila ay natalo, ngunit sa lahat ng digmaan na kanilang sinalihan, sila ay nanalo. Sila na marahil ang pinakamalakas na hukbong sandatahan na nakilala sa kasaysayan. Dahil dito, naging mabilis ang pagpapalawak ng Imperyong Romano. Ang unang digmaang Punic. Pagsapit ng 200 BC, isa na lamang ang kalaban ng Roma sa Mediterranean, ang Carthage, na nasa hilagang Aprika. Ito ay dating kolonya ng mga Phoenician at naging kabisera ng isang malaking imperyong pangkalakalan na umaabot mula Espanya hanggang Sicily. Mula 264 hanggang 241 BC, nagkaroon ng maraming digmaan sa pagitan ng Roma at Carthage upang makuha ang karapatan sa Sicily. Ang unang tatlong digmaan ay kinilala bilang digmaang Punic. Ang ibig sabihin ng Punic ay Phoenician. Ang Carthage ay itinatag bilang sentro ng kalakalan ng Phoenician. Simple ang naging dahilan ng kanilang alitan. Natakot ang Carthage na makuha ng Roma ang Sicily. Ang Roma naman ay natakot na baka harangan ng Carthage ang kalakalan sa pagitan ng Italia at Sicily. Sinimulan ng Roma ang unang digmaang Punic nang may mas pinalakas na hukbong sandatahan. Ngunit may mahusay sa digmaang pandagat ang mga Carthaginian or Carthaginian, kaya't ginamitan ito ng mga Romano ng taktika at dali-dali silang gumawa ng mga barkong halos katulad ng mga barkong pandigma ng Carthage. Gamit ang mga barkong ito, ang Roma ay nanalo sa ilang labanan nila sa Carthage. Ngunit, tumagal ito ng halos 20 taon bago tuluyang napabagsak ng Roma ang Carthage at nasakop ang isla ng Sicily. Nagbayad ng indemnity o bayad pinsala ang mga Romano. Ikalawang digmaang Punic. Bumagsak nga ang Carthage ngunit hindi ito tuluyang nanahimik. Sa halip, ito ay nagpalawak pa ng kapangyarihan sa Espanya sa pamumuno ni General Hamilcar Barca. Pagsapit ng 221 BC ay nagkaroon ng mahusay na pinunong Carthaginian ang Espanya sa katauhan ni Hannibal, isa sa pinakamahusay na general ng hukbong Espanya sa kanyang kapanahunan. Noong 218 BC, nilusob ni Hannibal ang Roma, kasama ang sandatahang lakas na binubuo ng 4,000 na sundalo at 50 elepante. Tinahak nila ang daan sa hilagang silangan ng Espanya at timog na bahagi ng Pransya at tinawid ang mayelong kabundukan ng Alps kung saan maraming sundalo at elepante ang namatay dala sa napakalamig na klima. Bagamat mas kaunti, natalo ni Hannibal ang mga sundalong Romano na sumalubong sa kanila sa naganap na labanan sa Cannae sa timog silangan ng Italia. Nakarating ang mga Espanyol sa bukana ng Roma ngunit hindi nila ito pinasok. Umaasa si Hannibal na makikipagsunduan ng Roma sa kanila ngunit hindi ito nangyari. Habang nasa Italia ang hukbo ni Hannibal, nagkaroon ng ibang kaganapan. Nilusob ng isang sundalong Romano na nagngangalang Publius Scipio ang mga Carthaginian sa Espanya, kung kaya't di sila nakapagpadala ng tulong kay Hannibal na noon ay nahaharap sa kabi-kabilang pakikipaglaban sa Italia. Noong 204 BC, sinakop na rin ng mga Romano ang hilagang Aprika. Upang may pagtanggol ang kanilang lupain, bumalik si Hannibal sa Carthage ngunit siya ay natalo ni Scipio sa labanan sa Zama noong 202 BC. Ang pagkakatalong ito ang nagwakas sa ikaliwang digmaang Punic na natili ang kalagayan ng Carthage ngunit nawala na ang kapangyarihan nito. Ang ikatlong digmaang Punic.
Makalipas ang 50 taon pagkatapos ng ikalawang digmaang Punic, nagkaroon ng kapayapaan sa pagitan ng Roma at Carthage. Sa mga panahong ito ay umunlad na muli ang Carthage, bagamat wala nang pangambang may dudulot ang Carthage sa Roma. Ang mga malalagim na alaala ng mga ginawa ni Hannibal ay patuloy na nagsisilbing bangungot para sa mga Romano. Ito ang naging dahilan upang naisin nila ang tuluyang pagkawasak ng Carthage. Kaya pagsapit ng 149 BC, sinimulan nilang ikatlong digmaang Punic. Nagpadala sila ng mga sundalo sa Hilagang Aprika at nilusob ang Carthage. Sa loob ng 3 taon, nagpatuloy sa pakikipaglaban ng Carthage bago tuluyang sumuko. Pagkatapos nito, sinunog ng mga Romano ang kabuuan ng Carthage at sinabuyan ng asin ang lupang sakahan nito upang tuluyan na itong mawalan ng pakinabang. Ang mga taong di namatay ay pinagbili bilang mga alipin. Napakalaking tagumpay ito sa Roma at nagkaroon sila ng ganap na kapangyarihan sa kanlurang Mediterranean. Tagumpay sa silangan. Hindi lamang ang mga digmaang Punic ang sumubok sa lakas ng Roma. Habang nakikipaglaban sila dito, sila rin ay may nakikipagtunggali sa Hellenistikong silangan. Matapos ang marami-raming labanan, natalo nila ang mga Macedonian at noong 146 BC naging probinsya ng Roma ang Macedonia. Sumunod na nilusob ng Roma ay ang gitnang silangan. Noong 133 BC, napasailalim sa kapangyarihan ng mga Romano ang kaharian ng Pergamum sa Asya. Bagamat nananatili ang kalayaan ng Ehipto at Syria, naging kaalyado ng Roma ang mga pamahalaang ito. Pagsapit ng 100 BC, nasakop na ng Roma ang halos lahat ng lupaing nakapaligid sa Mediterranean. At para naman sa inyong ikalawang gawain, sa araling ito, pagpapalalim ng kaalaman, itala ang mga naging epekto ng mga digmaang Punic upang mapatibay mo ang iyong kaalaman. Tandaan mo, ang sandatahang lakas ng Roma at ang kahusayan nito ang pangunahing dahilan ng pananagumpay ng Roma sa Italia at sa paligid ng Mediterranean sa Italia. Pakikidigma ang naging kasangkapan ng mga Romano upang itatag ang kanilang imperyo. Nagkaroon ng 3 digmaang Punic sa panahon ng pagpapalawak ng Imperyong Romano. Ganap na napabagsak ng Roma ang Carthage noong 149 BC at sinunog ang kabuuan ng lupain ng mga Carthaginian. At pagsapit ng 100 BC, nasa kapangyarihan na ng Roma ang halos lahat ng lupain sa paligid ng Mediterranean. At para naman sa ikatlong gawain, paglalapat. Sa iyong palagay, magiging makapangyarihan kaya ang mga Romano at maitatag ang kanilang imperyo kung hindi sila nagsulong ng mga digmaan? Sumulat ng 2 talata na nagpapaliwanag ng iyong posisyon o opinyon. Ikatlong aralin, ang krisis sa Republika. Habang lumalaki at yumayaman ang Republikang Romano, unti-unti rin itong nakararanas ng iba't ibang panloob na suliranin na yumanig sa pinakapundasyon nito. Oo nga't ang mga digmaang Roma ay nagbigay ng karagdagang lupain at kapangyarihan para sa Romano. Nagdulot din ito ng maraming suliraning politikal at pangkabuhayan. Nagsikap ang mga pinuno na lutasin ang mga suliraning ito, ngunit patuloy pa rin na humina at nawalan ng katatagan ang republika. Matutuklasan mo sa araling ito ang mga pangyayari noong panahong iyon. Matapos ang araling ito, inaasahan na iyong una, masusuri ang mga daging dahilan ng pagkakaroon ng krisis sa Republikang Romano. Pangalawa, matutukoy ang naging pangunahing epekto ng krisis na ito para sa Roma at sa mga Romano. At
Pangatlo, matatalakay ang mga pamamaraang sinubukan ng mga pinuno upang bigyang lunas ang krisis sa republika. Unang gawain, pag-isipan mo, ano-ano ang mga suliraning maaaring makapagdudulot ng krisis sa isang bansa? Magtala ng 3. Ang teritoryo. Bagamat hinahayaan ng Roma ang mga lupaing nasakop nito na panatilihin ang kani-kanilang wika, relihiyon, batas, kultura at tradisyon, sila may tungkuling magbayad ng buwis at maging tapat sa kapangyarihang Romano. Ginawang probinsya ng Roma ang karamihan sa mga kolonya nito. Sa simula ay di naging maayos ang pamahalaan sa mga probinsyang ito. Upang mapadali ang pagsasaayos, humirang ng mga gobernador o proconsuls ang mga Romano upang mamuno dito. Ngunit, imbis na makatulong, marami sa mga proconsul ay nagpabaya sa kanilang mga tungkulin at may iba pa na tumanggap din ng mga suhol sa mga transaksyon ng pamahalaan. Kasabay nito, hinirang din ng mga Romano ang mga publisyan upang mangolekta ng buwis mula sa mga probinsyang ito. Upang sila rin ay makinabang sa mga nakolektang buwis, tinaasan ng mga publisyan ang kanilang sinisingil sa mga mamamayan. Naging dahilan ito upang magalit ang mga mamamayan sa pamahalaan ng Roma. Ngunit dahil sa malakas at matatag na sandatahang lakas na pigil ang anumang banta ng pag-aalsa. Unti-unti natanggap ng mga kolonya ang uri ng pamamahala ng mga Romano. Panlipunan at pangkabuhayang pagbabago. Halos nawasak ng Roma noong ikalawang digmaang Punic. Ang pananakop ni Hannibal sa Italya ay nagdulot ng malawakang pagkasira ng mga lupaing sakahan. Ang iba namang sakahan ay naiwang nakatiwangwang habang nakikipaglaban sa digmaan ang mga may-ari nito. Nawalan ng mapagkakakitaan ang mga pamilya ng mga magsasaka kung kaya't napilitan silang ibenta ang kani-kanilang mga lupang sakahan sa mga Romanong yumaman sa panahon ng pananakop. Sa panahon din ng pananakop, nagkaroon ng kapangyarihan sa mga lupa sa probinsya ang pamahalaang Romano at pinaupahan ito sa mga mayayamang Romano. Di naglaon, nagkaroon sila ng malalawak na lupain na tinatawag na latifundias, kung saan sari-saring butil ng itinatanim at ibinebenta sa Italia. Naging napakadali rin para sa mga mayayamang ito na humanap ng magsasaka sa kanilang lupain. Dahilan sa napakaraming alipin ang handang magtrabaho sa murang sweldo lamang. Dahilan sa mababang halaga ng produksyon, mas mura nila na ibebenta ang kanilang mga produkto. Ito ang naging dahilan kung bakit ang mga mahihirap na magsasaka sa Italia ay di makasabay sa kanilang pagbebenta sa murang halaga. Kung kaya't napilitan ang mga ito na huminto sa pagsasaka, nagbenta ng lupa at lumipat sa mga lungsod. Sa paglipat ng mga magsasaka sa mga lungsod, lalong lumaki ang mga naging suliranin ng republika. Naging masikip ang mga lungsod dahil sa paglaki ng populasyon doon. Maging sa Roma ay patuloy na nagdagsaan ang mga magsasaka na nagpalawig ng husto sa pagkakaiba ng uri ng pamumuhay ng mayayaman at mahihirap. Kasabay nito, lalong naging aktibo ang kalakalan sa mga probinsya na nagdulot ng lalong pagyaman sa mayayamang Romano. Ang kapangyarihan sa ekonomiya ng Roma ay napasa kamay ng mga equites o grupo ng mga negosyante. Maraming mga matatandang patrician at mayayamang plebeian ang naging abala sa pagpapayaman sa halip na isulong ang kapakanan ng Roma at ng mga karaniwang tao, kasama na ang mga libo-libong magsasaka at mga walang hanap buhay na mga maralitang taga-lungsod.
ang reformista. Sa gitna ng krisis ng pamahalaan ng Roma noong panahon ng Republika, may mangilan-ngilan ding mayayamang Romano ang nababahala sa katayuan ng mga mahihirap. Para sa kanila dapat na lunasan ang lumalalang sitwasyon bago pa man magbunga ito ng pag-aalsa. Para sa kanila ang pagpapahalaga sa disiplina, pagsasakripisyo at katapatan sa Republika ay dapat na ibalik upang makaiwas sa anumang banta ng pag-aalsa. Isa sa mga reformistang ito ay si Tiberius Gracchus, isang reformista at tagapagsulong ng mapayapang pagbabago. Naging tribo niya noong 133 BC, naging tribuno siya noong 133 BC at ipinasa niya ang mga batas na tutulong sa mga mahihirap sa pamamagitan ng mga bagong batas na limitahan ang lupain ng mga mayayamang may-ari. Ngunit sinang-ayunan ng mga mamamayang senador ang kanyang ginawang pagbabago at nang muling tumakbo si Gracchus bilang tribune, nagkaroon ng madugong riot na ikinasawi niya at ng 300 pang kaalyado niya. Makalipas ang 10 taon, ang nakababatang kapatid ni Tiberius na si Gaius Gracchus ay nahalal bilang tribune. Tulad ng kapatid niya, isinulong nito ang reforma sa lupa at pinarami ang bilang ng maliliit na magsasaka. Naging maayos ito sa kanyang 2 termino bilang tribune. Ngunit, tulad ng kanyang kapatid, siya rin ay pinaslang ng kanyang mga kaaway sa isang madugong riot. Nagpatuloy din ang kaguluhan sa Republika na dulot ng lumalaking populasyon ng mga alipin. Noong 73 na si Spartacus, isang alipin, nagdeklara ng digmaan upang palayain ang mga alipin sa Italia. Sa loob ng 2 taon, nagpatuloy ang labanan ng mga hukbo ng mga alipin at hukbong sandatahan ng Roma. Natigil lamang ito nang mapatay si Spartacus at ang 6,000 pang ibang alipin na sumama sa kanya. Pamumuno ng mga general. Nabigo ang lahat ng pagtatangkang magkaroon ng reforma. Nawalan na rin ng tiwala ang mga mahihirap sa pamahalaan. Nagsunod-sunod ang pag-aalsa ng iba't ibang grupo na labis na naghina o nagpahina sa Republika. Sa panahon ng kaguluhan, nagkaroon ng pagkakataon ng mga general na mamuno. Noong 108 BC, si Gaius Marius, isang tanyag na general, ay nagsimulang kumuha ng sundalong mula sa mga maralitang walang hanap buhay. Kung noon, may kalalakihan lamang na may-ari ng lupain at tapat sa Roma ang maaaring maging sundalo sa sandatahang lakas. Sa pagkakataong ito, nagboluntaryo kay Marius ang mga mahihirap dahil pinangakuhan niya sila ng pera at bahagi sa anumang lupain na makukuha niya. Sa makatuwid, naging tapat sila kay Marius at hindi sa pamahalaan. Si Marius ay may mahigpit na katunggali sa posisyon, si Sulia. Sa loob ng 6 na taon, nagpalitan sila ni Marius ng pagiging general. Pagsapit ng 82 BC, natapos na ang kanilang labanan kung saan si Sulia ang nagwagi. Di nagtagal, itinanghal ni Sulia ang kanyang sarili bilang panghabang buhay na diktador ng Roma. Maaaring naitanghal ni Sulia ang kanyang sarili bilang diktador, ngunit di ito nagtagal sa kanyang pwesto. Si Pompey, isang general, at si Crassus, isang politiko, ang naipalit sa kanyang pwesto sa suporta ng batang-batang si Julius Caesar. Noong 60 BC, itinatag nina Pompey, Crassus at Julius Caesar ang triumvirate. Isang pangkat na may 3 pinuno na may magkakapantay na kapangyarihan. Sa paglipas ng panahon, di nagkaisa ang triumvirate. Si Julius Caesar na may malaking ambisyong politikal ay nagsarili.
Pinalakas niya ang kanyang hukbo sa Gaul, France na ngayon, at sinakop ito. Hindi nagtagal, maging Britanya ay sinakop rin niya. Kaya't nasakop na ng ganap ng Roma ang hilagang bahagi ng Europa. Noong 49 BC sa pagkamatay ni Crassus sa isang digmaan, tuluyan nang nabuwag ang triumvirate. Naging mortal na magkaaway si Julius Caesar at Pompey. Pumunta si Julius Caesar sa Gresya kung saan tinalo niya si Pompey. Tumakas si Pompey patungong Ehipto, ngunit napaslang naman siya ng hari ng Ehipto na galit sa mga Romano. Kasabay nito, kinilala ni Caesar ang kapatid ng hari na si Cleopatra na noon ay namumuno sa Ehipto bilang kaibigan ng Roma. Pagbalik ni Caesar sa Roma, tinanghal siya bilang pinakadakilang bayani ng Roma at namuno sa pamahalaan. Nakuha niya ang titulo bilang hari at konsul ng sabay. Maraming pagbabago ang kanyang ipinatupad. Inayos niya ang pamahalaan at binabaan niya ang buwis. Upang matulungan ang mga mahihirap sa Roma, pinadala niya ang 100,000 na sundalo at iba pang mga tao sa mga lupain kanyang nasakop at doon sila ibinigyan ng lupang sakahan. Nagbigay siya ng pagkamamamayan sa mas maraming tao sa labas ng Italia. Nagpalabas din siya ng bagong kalendaryo na pinangalanan sa kanya, ang Julian Calendar. Pagsapit ng 44 BC, ganap na siyang diktador na panghabang buhay. Ngunit naging dahilan ito upang mangamba ang mga mamamayan. Natakot sila na kung magiging hari si Caesar, mawawala na ang Senado at mawawasak ng tuluyan ang republika. Kung kaya, isang pangkat na binubuo ni Marcus Brutus at Gaius Cassius ang nagplanong paslangin si Caesar. Sinaksak nila si Julius Caesar sa Senado noong Ides of Marso 15, 44 BC. Sa Julian calendar, ang Ides ay petsa kung saan ito ay kalagitnaan ng bawat buwan na sumasabay sa pagbilog ng buwan. Ang pagwawakas ng republika. Sa pagkamatay ni Julius Caesar, nagkaroon ng panibagong tunggalian sa kapangyarihan sa pamumuno ng Roma. Ang ikalawang triumvirate ay nabuo ng mga taga-suporta niya na sina Octavian, isang malapit na kamag-anak ni Caesar, Mark Antony, isang general na kaalyado ni Caesar, at si Lepidus, isang pangunahing pinuno ni Caesar. Pinagiganti nila ang naging kamatayan ni Caesar. Hinati nila ang mga lupain ng Roma sa kani-kanilang pangangasiwa. Kinuha ni Octavian ang kanluran, samantalang ang silangan ay kay Mark Antony, at si Lepidus naman ang namuno sa hilagang Aprika. Silang tatlo naman ang namuno sa Italia. Tulad ng inaasahan, nagtalo-talo rin ang tatlong pinuno. Pinilit ni Octavian na umalis sa tungkulin si Lepidus upang siya na ang maghari sa Italia at hilagang Aprika. Samantala patuloy na namuno sa silangan si Mark Antony. Namuno din siya sa Ehipto kasama ang reyna nitong si Cleopatra. Di ito nagustuhan ni Octavian kaya noong 31 BC sa isang bahagi ng karagatan naganap ang labanan sa Actium sa may kanlurang bahagi ng Gresya at tinalo niya ang magkasanib na puwersa ni na Cleopatra at Mark Antony. Si Octavian na lamang ang mag-isang namuno sa Roma at mga lupain nito. Upang hindi magpatuloy ang kaguluhan sa republika, kinailangan magdagdag o magtatag si Octavian ng bagong pamahalaan upang mapanatili ang kaayusan. Dito nagwakas ang republika sa Roma. Para sa ikalawang gawain, pagpapalalim ng kaalaman, paano sinikap bigyan ng kalutasan ng mga pinuno ng Roma ang krisis sa republika? Ilagay sa talahanayan ang angkop na sagot. Tandaan mo, una, habang patuloy na lumalaki at yumayaman ang Republikang Romano, sumailalim naman ito sa mga suliraning panloob na
na nagdulot ng krisis sa pamunuan nito. Kalawa, sina Tiberius at Gaius Gracchus ay ilan lamang sa mga reformistang nagpanukula ng reforma sa gitna ng krisis sa republika. Katlo, ang krisis ay nagbigay daan sa pagtatamo ng kapangyarihan ng mga general bilang pinuno ng pamahalaan tulad ni Marius at Sulla. Ikaapat, ang unang triumvirate ay binuo ni Pompey, Crassus at Julius Caesar. Ang ikalawang triumvirate ay binuo naman ni Octavian, Mark Antony at Lepidus. Noong 31 BC, itinanghal si Octavian bilang nag-iisang pinuno ng Republikang Romano. Ikatlong gawain, paglalapat. A. Alin sa mga sumusunod ang may pinakamalaking impluensya sa pagkawasak ng Imperyong Romano? Ibigay ang iyong katwiran. Number 1, mahinang pamumuno. Number 2, lumalalang kondisyong pang-ekonomiya. Number 3, tunggalian ng mga iba't ibang uri sa lipunan. Letter B, sa iyong palagay, maihahambing ba ang mga suliranin ng sinaunang Republikang Romano sa mga suliraning hinaharap ng ating bansa sa kasalukuyan? Alin sa tatlong nakatala? Sa letrang A, ang maipapalagay mong pinakamalaking suliranin ng Pilipinas sa kasalukuyan. Lahat ba ng yan ay kinakaharap ng ating bansa sa ngayon? Ipaliwanag ang iyong opinyon.